Oh, okay na yata. So, good morning nga pala. Ito nga pala si Pinoy Developer. And ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong preview of point of sale using mobile application. Pwede po siyang gamitin for local, offline and online. Nilagyan ko na lang yung konting features para sa ganyan. So, to to start our project, we need just to run the command ionic serve. Hintayin na po natin. Ayan, naglo-load pa siya. So, itong point of sale natin is, for now, yung ginawa ko is medyo maliit pa lamang. Pero we can enhance it as long as si client naman is masa-satisfy natin. So, ang kakayahan lang niya is, for example, ikaw meron kang maliit na store. You can put any products you want. Depende na yun sa ano mo, diba? Tinda mo. So, here in foods, click mo lang. Tapos, si customer nag-order ng burger. Tapos, mali. Pasensya na, may typo error. Forlong instead of footlong. Tapos naman, drinks naman gusto niya, coffee at Yakult. Ayun. So, pag-click mo ng cart, ito, makikita mo lahat ng order natin. Like, for example po, gusto mong i-delete si footlong kasi gusto mo na lang si burger na lang yung kakainin mo, slide mo lang siya into the left, lalabas si remove button, click remove, ayun, nawala na si forlong. Okay, like for an instance naman po, dito sa burger, gusto ko kumain ng marami, so slide mo naman siya in right, tapos click mo yung addition sign, siguro alam niyo na to, ang arithmetic operation. Click ko ito isa, gusto ko kasi yung quantity magiging dalawa. Ayun, naging dalawa na. So, si Yakult naman, kasi gusto kong gawing tatlo to, para din sa mga kaibigan natin, ito, naging tatlo. Si coffee naman, naging tatlo. So, kung gusto niyo po naman hindi pala umiinom ng coffee yung isang kaibigan ko, subtract natin, kunan natin ng isa, ito, dalawa na siya. Kunan pa rin natin ng isa, ito, isa na lang. So, ganito. I-verify ni cashier yan or ni service crew yata tawag nun. Basta nasa cashier kung final na ba to lahat. Pagkatapos nito ay sasubmit na niya. So, pagka-submit niya is, ayun, makikita na niya more point of sale. Meron pa tayong idadagdag dito. Pagkatapos, makikita natin lahat ng orders ni customer. Burger, coffee, ito yung mga designated price. Tapos, may quantity, 2 times 100, 200, 115, 15. Tapos, 3 to 10, 30. Tapos, sa baba, lalagyan natin yan ng calculator kung yung total talaga nito. Tapos, magkano ibayad ni client. Tapos, designated receipt na rin. Pwede natin lagyan ng function into masisend yung receipt to email or ipiprint niya. Tapos, yan. So, i-improve pa natin tong point of sale natin pag meron medyong time kasi busy tayo sa OJT. Tapos, meron pa akong capstone. Abang-abang na lang po. Sige po. Salamat.